Welcome back boys sa garahe. Bale, kanina pa nga pala kami nagkakalikot. Ayan, ang dumi na ng kamay ko, tsaka ng damit ko. So, update lang guys sa ginagawa natin sa garahe. Bale, ito siya. Yan, di ba sabi ko sa last video, tatapusin na natin to. So, ito na yung araw na yon para tapusin to. Bale nga pala guys, naisampa na namin yung halos lahat dito, no? Yung hood na lang yung hindi pa, pero ito, radiator, yung power steering niya, okay na. AC, okay na. Itong condenser, okay na. Tapos yung busina, yan. Ginawa natin yung wiring nito guys, no? Kasi ang daming nakatap sa kanya na mga wires na kung saan man galing. So, pinalitan natin yan. Tinanggal natin yung relay nitong busina kasi kapag mag-upgrade kayo ng busina sa kotse, hindi nyo na kailangan ng external na relay kasi meron niyang horn relay dito sa fuse box. Ayan. So, ginawa natin yon. Tapos yung fan nito, naka-aftermarket na relay. So, yan. Binalik natin siya sa OEM. Tapos, sinanap natin yung problema niya. And ngayon, okay na yung fan nito. Automatic na siya guys, no? And na-testing na din naman namin siya kanina. So, pakita ko lang sa inyo guys na umaandar na tong kotse na to. Actually, pwede na nga tong ilabas, i-test drive. Kaso, gusto ko sure na sure bago siya ilabas. So, eto siya. Yan, buksan natin yung ilaw ng gauge. Medyo madilim lang kasi iba yung camera yung gamit natin yan. Yan, 'di ba? Hindi nagana yung fan kasi naka-automatic na yan. Yun. Ganda ng idle niya guys. So, yan. 1,000 or 900 kapag cold start. Ay, actually hindi naman siya cold start kasi kanina pa naka-under. So, ito yung makina niya. Ganda ng under niya guys. Ayan o. Oh. Diba? Ang ganda. So ayun. And then nga pala, sa level natin wala pa tayong update. Hindi pa ulit pumapasok yung latero. Pero kanina, pinapunta ko dito yung sa junk shop, no? Pinapakuha na natin tong kotse na to. Yan. Kasi ibababa na natin dito yung euro, sasampahan na natin siya ng makina. So kasi guys, yung euro na yun dapat matagal na yung nasampahan ng makina, kaso nga kasi kinuha ng tropa tong shell natin. So hindi ko siya naasikaso. Inuna natin to kasi syempre dito muna tayo kasi kahit pa paano, di ba? May pagkakakitaan tayo. Yan. So, yun lang naman yung update natin sa garahe ngayon. And dun sa last video natin about dito sa kotse na to guys, no? Sabi ko, tatapusin lang natin siya tapos simulan na natin yung Euro 1. So, ayun nga, patapos na tayo. Nilagay lang natin lahat ng mga kailangan dito. Kinumpleto lang natin yung sa engine bay, sa interior, tapos yung sa likod, sa mga ilaw, yan. Tapos yun nga pala guys, ito, binalik din natin to sa stock kasi naka double contact siya dati and sira yung socket niya, so hindi na gumagana yung double contact niya. Kaya sabi ko doon sa may-ari, pabalik na lang natin sa stock. Next video natin siguro guys, wala na to most likely, at saka ito wala na to, wala na yan, tsaka yan. And masisimulan na natin yung Euro 1 natin. Tapos sana makuha na din natin yung isang live-in, no? Kasi medyo matagal na yun doon, magwa 1 year na. May mga gagawin pa tayo doon, no? Hindi pa siya ready to use, so kailangan pa yung parehistro and all. So yun, ito yung interior niya guys, no? Ganda talaga guys ng interior ng 111, no? Kung mahilig kayo sa 111 katulad ko, yan, gandang ganda ako sa interior niyan. Ito guys, binaklas ko lang yung mga pangilalim niyan kasi yung mga bolts niya kasi pangit. So ito yung nakalagay ng mga screw sa kanya. Ayan, kung makikita nyo, pang ano siya pang bahay. Dapat kasi ganito. Yan. Pang bahay. Sabi ko dun sa tropa, hindi ko muna siya ibabalik kasi sayang naman kung baklas na. Tapos ibabalik ko pa yung mga sira. Tapos ayan, yung mga weather strip okay na din boys, no? Yan. Ito yung isa sa pinakamasakit sa ulong tanggalin. Kasi lagi siya nababali. Dito kita nyo naman, naibalik natin siya ng buo. So ayun, yun lang muna yung pinaka-update natin sa garahe natin, no? Siguro by next week may baba na natin yung Euro 1 dito. Kasi ito hindi pa din kasi ito matanggal dito kailangan pa tong maalis dito. Hindi pa tapos nga yung sa live-in natin.
So, ayun. At least, 'di ba guys, no? Yung ginawa natin dito. Mas natuto ako ngayon about sa kotse na to, sa 111. And siguro may apply din naman natin siya sa ibang kotse kung magbubuo pa tayo. Pero sa ngayon kasi muna, parang baka tumigil muna tayo sa pagbubuo ng kotse. Tapusin muna natin yung Euro natin tsaka yung live-in kasi mahaba-haba pa to. And hindi natin kakayanan ng budget natin, no, na mag-project pa ulit. Pero sana gusto ko mag-Yaris or Raze. Sana, no? Kasi panggamit ni Mrs. Kasi si Mrs. nahihirapan na siya dun sa Hilux. And gusto niya ng mas maliit na sasakyan. And naisip ko yun, yung Raze or yung Yaris na kaso nga lang automatic kasi si Mrs. gagamit. Hindi siya maalam mag-manual. Bali naglinis lang tayo ng konti. Yan. Para bukas, pag kinuha to, kahit pa paano, di ba, malinis-linis yung ano natin, garahe. Ay, ako, ang dami nating lilinisin. Tignan nyo guys yung bodega natin, oh. Sobrang gulo. Oh, gulo. Yun. Ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo. The next day. Yun, oh. Dito ulit tayo sa garahe. Yan. Kita nyo guys, linis na ng garahe natin. Yan. Bale, nakuha na nga pala guys yung kotse natin dito isa, yung donor car natin. So ngayon, linis day lang muna tayo. Wala naman tayo masyadong kakalikutin. And ayun, siguro simulan ko tong 101 natin, no? Kasi wala na yung distri nito guys. Yan. So try natin siyang paandarin. Kasi yung distri nito, meron naman tayo doon yung galing dito sa green natin, yung kakabit natin sa Euro 1. So try lang muna natin siya dito kung ano, no, kung mapapastart natin siya para malipat natin siya sa loob. Tapos ayun nga pala, yung sa makina niya gagamitin natin yan, 'di ba? Nasabi ko naman din na sa inyo. So ngayon may mga bumili na sa ating parts katulad nitong gauge, yan. Bebenta natin yan, babaklasin natin yan ngayon. Kukunin din yan ngayon, no. So magbabaklas lang tayo ngayon. So wala namang nating too major naman na gagawin. Pahinga muna ngayon kasi natapos naman na natin itong green. So wala na tayo masyado dyan gagawin. And kailangan na natin maglinis kasi hindi pa tayo tapos maglinis. Kung makita nyo dyan, oh. Yan, kalat pa din. Pero itong gitna, maluwag na. Pwede na ulit tayo magbaba dito na sasakyan. Simulan muna natin magbaklas guys ng sa gauge. Tapos tignan natin kung ano pa yung magagawa natin ngayon. Kasi wala pa ulit yung latero natin. Hindi pa ulit pumapasok yung latero natin, eh, no? Tignan lang natin yan kung ano yung mga magagawa natin. Pero most likely mga extras lang yung magagawa natin ngayon. Ito nyo yung sara ng pinto na yun guys. Sapa. Hindi na siya inihahampas. Dati kasi guys, hindi ko na kasi na video yan, eh. Pero kung nakita nyo yan dati kung paano siya sumara, talaga naman wasak yung pinto, no. And ngayon okay na. Tapos itong isa hindi pa to na-align. Ito, ang kabilang pinto. Align din natin yan. Tapos titingnan ko kung masisimulan na natin yung harness natin. So mahaba-haba pa, no. Mahaba-haba pa. Kung kaya naman, konti-konti lang. So sa ngayon, unahin lang muna natin to. Tanggalin natin yung gauge nya. Yan, o, nakagot na natin yung gauge. Ang pangit na ng gauge natin. So hindi ko alam kung bibilhin pa yan ng buyer natin. Pero bibenta na lang natin yan ng mura. Tapos ano pa bang babaklasin natin? Ito siguro upuan, baklasin na natin, no. You know. Kasi ito, lilipat natin siya sa Euro 1. Kasi walang upuan yun, no. Kung maalala nyo, nabanggit ko dun sa video natin, nung una natin yung kinuha, na yung upuan na nakakabit doon is galing dun sa live-in or dun sa live-in ni Utol, yung blue na seats, kasi pang live-in yun. So palitan natin yun, lagyan natin ng mas maayos na upuan si Euro, no. Hindi ko pa sure kung ano talaga yung ikakabit natin doon ng upuan, pero tignan natin, no. And then babaklasin ko natin yung mga sidings niya kasi yung mga sidings bibenta na din natin yan. So mga mura lang yung mga items na yun guys, no. Ayoko naman na magtago ng mga ganito kasi hindi naman din siya pagkakakitaan. So diba,
Benta na lang ng mura pag ganun. So kung may mga kailangan kayong parts guys, i101 message lang kayo kasi binibenta na natin siya ng mura. Okay na tayo sa gauge boys. Bali ngayon, try lang natin yung mga power window motor natin kung gumagana pa. Para lang din may idea kayo kung paano siya ginagawa. So actually same lang naman to dun sa ginawa natin dun sa Levin. Wala tayong upuan. Yan. Hop. Testingin lang natin kung gumagana yung mga bintana. Tapos pakita ko sa inyo guys. So yan. Dito tayo ngayon. Ito siya. Yan. Kumuha tayo ng socket, no? Pang testing ba? Tapos susok mo lang yun dyan. Yan. Tapos stop mo lang yung positive at negative. So gumagana yung pataas natin, yung pababa kaya. Yon, working. Actually malakas pa to, no? Makita nyo naman na kung paano paganahin yung power window motor natin. Yung sa kabila nga pala guys, yun, wala na siya, no? Kasi may bumili na sa atin no power window mechanism, no? So ngayon, wala naman na tayong wawaklasin dito sa big body. Sa EE101 natin yung upuan, kasi wala pang lalagyan eh, no? Siguro maglilinis muna ako kasi medyo magulo pa. Tsaka may mga kailangan pa din pala tayo ikabit dito sa kotse na to. Ayan. So ikabit na natin siya, no? Para matapos. Lalo na yung shocks sa likod, tsaka yung bumper. Tapos yung upuan niya, babalik na rin natin. Ayan. Wala pa tong upuan guys, no? Yan, di ba? Babalik na natin yung upuan ito. So para mabuo na yung loob, yun na lang naman yung kulang, yung upuan niya. So balik natin yun. Tapos etong ibang gamit dito, yan, mga brakes, alisin na din natin yan dyan para maitabi na natin tong makina natin. So ito, hindi ko lang saan ito pwedeng ilagay pansamantala itong makina natin. Ipat muna natin yung ibang gamit para magluwag tayo dito sa gitna. Yan, bali tinabi lang natin itong makina natin kasi nakaharang siya sa gitna eh. Skip, wala madaanan sa gitna. So ngayon, maghanap lang ako ng jack. Itaas natin itong isa para makuha na natin yung shock sa likod tsaka yung mugs para maitindig na natin itong isa. So alam ko meron ako dito yung jack. Ayan, ito. Kaso manual jack pero pwede na yan. So try lang natin to. Yan. Taas natin tong isa para makuha na natin tong shock sa likod. At naiangat na natin itong isang side. So tagalin lang natin yung gulong tapos kunin na natin yung shock nya. So gamit tayong impact. Ito guys nga pala, recommended na impact ganito. Ito ay siguro mag 4 years na sa akin or 5 years. Hanggang ngayon, goods na goods pa din siya. Malakas siya guys. So ito, hindi ko pa to natanggal yung torque, no? Di ba? Lakas yan. Tayin nyo lang guys. Nanway. Di ba? Madali pag may power tools, no? Nahugot na natin yung 2 bolt nitong shock. Tsaka ito, natanggal na din natin. Kaso, nalobat yung baril natin. And ito, stabling sa likod. Sira na yung kanya. So, sumasama na yung laman. So, kailangan natin ng baril. And nagcha-charge pa. So, balikan natin yan mamaya. Kailan natin mag-charge yung baril. Unahin muna natin yung iba. So, ito, tanggalin na natin to. Tsaka yung roof lining. Yan, baklas na yung isa. So, yung kabila naman. Tinatapos na natin tong kotse natin. Ang ginagawa. Ay, para malabas na natin tong makina na to. Pag nalabas natin yun guys, tuloy-tuloy na yung gawa natin sa Euro. Woy, tanggal. Yan, tanggal natin siya. So kabit lang natin ito dun sa kabila. Then goods na tayo dito sa Hassan. Bale, nababa na natin siya, hindi na natin na videoan. So nakabit na natin to lahat. Yan.
nakabit na yan. Then ito, nakabit na. Yung mga gulong natin, yung preno, na-bleed na din natin. So yan siya. Actually guys, na natin to kanina, no? Na test drive na natin, and meron pa tayong mga kailangang ayusin na minor na lang naman. Pero yan siya, oh. Dumi, no? Damn! Ganda talaga ng 111 boys. Nakabagsak. Tignan niyo yung gulong niya guys. Yun, oh. Pasok na pasok yung camera. Di pa. Yun, oh. Yan! Pogi! So yun, dito ko naman natatapusin itong video na to. At least yung ilang araw na ginawa natin, natapos natin to, naibaba natin to, and umandar na siya. So sa next video baka wala na to, baka kinukuhanin na to ng tropa. And yun nga pala, yung coilovers natin nandito na din, nahugot na din natin. So ayun, wala naman na ako naisip pa na gawin dito or kailangan pang gawin dito. Feeling ko naman goods na yan. So ayusin na lang natin yung preno niya bukas kasi hindi pa siya naka-bleed ng ayos and parang lumulusot siya eh. So sisilipin ulit natin yon. Tsaka yung ibang electricals niya ay ibabalik na natin kasi diba yung loob niya butas-butas pa or baklas-baklas pa. So yan siya, oh. Yan, babalik na natin yan lahat bukas. So hopefully may baba na natin dito yung Euro. Excited na ako guys, may babain dito, no, para masimulan na natin. Nare-ready ko na din yung makina at saka yung iba pang parts na kailangan doon. Yung exhaust, ayan, nandiyan na yung exhaust. Tapos yung mga axles, kompleto na din naman. Tapos yung sa tangke, fuel pump, meron na din tayo in case lang na hindi na gumagana yun kasi matagal na kayo nakatambak. So ayun, hanggang dito na lang muna guys. Salamat sa panonood. Thank you. Peace out.